Po sa tanghaling ito, buhay po ba ang Diyos? Amen, buhay ang Diyos. Sa bawat araw, buhay ang Diyos sa atin. Dahil po tayo nakakarinig ng mga salita ng Panginoon. Yun ang bumubuhay po sa atin, amen po ba? Opo, yun ang bubuhay sa atin, yung salita ng Panginoon na maririnig natin sa katawan ng mahal na Apo Kunching. At sa bawat binibigyan ng karapatan na magbahagi, nandun po ang presensya ng Banal na Espiritu. Kaya doon po tayo kukuha ng ikalalakas natin at doon natin mapapatunayan na ang Diyos ay buhay. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Ngayon po, ang ating pagsasalusuluhang tema na ibinahagi ng Ama ay yung salitang para sa Kanya, yung paglilingkod. Ang sabi po ng Banal na Espiritu sa bahagi niya, maraming bagay na pwede nating paglingkuran ang ating Ama, ang ating Panginoon. Nasa sa atin na makikita po natin sa bawat nating sarili kung ano yung bagay na pwede nating sabihin pinaglilingkuran natin ng Diyos. Amen po ba? Andun po sa sarili natin yon. Halimbawa po ako isang lingkod, isang alagad. Meron po akong naibibigay sa Panginoon na para sa akin, nakikita niya yung paglilingkod ko sa Kanya. Yung kagaya po nito, nagpapacilitate ako sa kalooban niya, isang paglilingkod po sa Panginoon. At yung araw-araw na sakripisyo, isang paglilingkod po sa Panginoon. Maraming bagay na pwede nating ipahayag sa Ama kung paano natin siya pinaglilingkuran. Kaya po, ngayon po, tatawagin ko po ang isang tagasunod na alam ko na siya naglilingkod na kung paano nga ba niya naibibigay ang paglilingkod sa Panginoon sa paanong bagay, sapagkat sabi ko nga maraming bagay nating pwedeng paglingkuran ng Diyos. Kagaya po ng pag-akay natin sa ating kapwa, isang paglilingkod sa Panginoon. Kagaya ng pagsasabi natin ng mga bagay na natatanggap natin sa dakong ito, na kung paano ang Diyos ay kumikilos na buhay, na naipaunawa natin sa ating kapwa, isang paglilingkod yun sa Panginoon. Kaya tinatawagan ko po si kapatid na Tatay Pilingo pang ibahagi sa atin, paano nga ba siya naglilingkod sa Panginoon, sa paanong paraan. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Di ko po iniisip na ako ay ngayon. Ang totoo po, natutuwa ako doon sa tema na paglilingkod. Marami pong hindi nakakaalam o ang lahat ay na ako po ay mahigit ng 30 taong naglilingkod sa simbahan. Isa po iyon sa ipinagmamalaki ko. Ngunit sa pakiramdam ko'y kulang. Kulang pa po yung paglilingkod ko na nagagawa. Bagaman at ito ay pinagsusumikapan ko na magawa ng maihigit pa sa ganong pamamaraan. Ako po kasi, kung minsan, ay nakatatanggi ako sa pag-aanyaya sa akin dahil meron po kasi kung problemang kapag ako ay inabot ng alas 10 ng gabing hindi natutulog, ay hindi na po ako makatulog. Kaya po sa amin, kung pupunta ka ng mga alas 7:30, tulog na ako nun. Kaya po, ito yung pinagsusumikapan ko, pero ang sakripisyo ko pong ginagampanan, lalo na sa simbahan, ay pinipilit kong huwag akong maka-absent. Sapagkat ito po ay isang sakripisyong bagaman ang paniniwala ko po ay ito yung isang kalakasang ipinagkakaloob sa akin ng Diyos. Marami pong nagsasabi na ako'y matanda na, pero sa pakiramdam ko po ay bata pa ako dahil natutugunan ko pa yung lahat ng aking pangangailangan.
Natatawa nga po ako doon sa iba na sinasabing, yung tanda mo na ngayon, nakapagmamaneho ka pa. Siguro po sila yung matanda na. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi ang ipinagkakalaob sa aking kalakasan ay kaiba. Dahil na unang-una po ay ala naman akong iminemente ng gamot sa akin kung hindi yung mga padahon-dahon lang sa bakuran. Yun po ang aking lakas. Dahil mula po nung mga nagdadaang araw na yung kapatid kong nasa Canada ay tinatanong sa akin kung ako raw ba'y nagme-maintain na ng gamot. Sabi ko, hindi. Huwag ka na nga kang iinom ng kahit anong gamot. Kasi sa amin yung lang tanglad ay binibili ko pa ng $2 ang isang uhay. Yun lang ang gamot ko. Noon naman pong mga 3 buwan na ngayon ang nakakaraan, umuwi yung aking anak. Sabi po sa akin ay, tatay, huwag ka nang iinom ng kahit anong gamot. Doon sa lugar namin dahon lang ng guwebano, binibili pa para lang makapag dyan 2 hakbang lang, guwebano na yung katabi mo. Kaya po, iyon ang mga ipinang-maintain ako sa amin. Kung minsan, mula umaga hanggang gabi, iyon ang iniinom naming mag-asawa. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos sa binibigay na kalakasan sa akin. At isa pa po, mula nang magawi kami dito sa kay Apong Kontsing ay isang dagdag kalakasan ang ipinagkaloob sa akin dahil napakarami ko pong biyayang napulot dito. Noon pong minsan na nagbabalak akong hindi pumunta dahil may ginagawa ako. Ewan ko po kung bakit nahulog yung tricycle ko sa karsada. Kaya, ko rin sa misis ko na aksidente ka ako, ayaw maniwala, ba't hindi ka nasaktan? Gusto mo ba kaki masaktan pa kay na aksidente na nga ako? Ang hindi ko po maintindihan ay bakit tumatakbo ako ng merong ahas na gumapang dito sa baraso ko, nang ganun yung kinakabig ko yung manubela ko, nahulog ako rin sa patubig, kaya po, parang lalong nagtumibay yung pananampalataya ko na siguro kulang pa. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa ibinagkakalaob sa aking kalakasan upang ang lahat ng nais pa ng Diyos na paglingkuran ko ay magampanan ko. Hanggang doon lang po at maraming pong salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Yun ang katotohanan na sinabi mo, yung bagay na marami kang nakuha sa dakong ito sapagkat lahat po ng tumatanggap at naniniwala, maraming biyaya na makukuha. Hindi po material, hindi pinansyal, kundi yun po ay biyayang nanggagaling sa Panginoon, na isa rin po ako sa tumanggap. Bakit ko na ibabahagi yung mga bagay na yon? Sapagkat yun po, dahil ibinigay ng Diyos. Hindi po katang-isip ng tao, kundi pinadadama sa'yo ng Panginoon. Kaya mapalad ka kapatid sapagkat tinitingnan mo ang Diyos, hindi ang tao sa dakong ito. Sapagkat pagka nga sabi nga pag ang tao ang tiningnan mo at sa pakiwari may magdudulot ng pagkakasala, magkakaroon ng bahid yung pagdiretso mo sa Panginoon. Kaya diretso lang tayo sa pakikinig sa banal na Espiritu. Marami po tayong matatanggap kagaya ng kapatid. Kaya nga po yung paglilingkod, napakaraming bagay na pwede nating gawin para sa Panginoon. Kaya yung pong tatawagin kong susunod na ito, talaga pong yung paglilingkod niya sa sarili niya isa ng talagang masasabi mong atas ng Ama sa katauhan ng ating organisto, si kapatid na Alan. Salamat po, Ama.
Muli po ay isang pagkakataon naman na pinagkaloob mo sa akin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang pagninilay ko po sa sarili ko, yung paglilingkod na sa panawagan ng Diyos sa katawan ko, kung wala po akong isusuko sa sarili ko, di ko mapaglingkuran ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat po yung paglilingkod na binigay ng Diyos ay hindi basta-basta po sa sarili ko, sa katawan ko, sapagkat ito'y atas. Hindi po utos, kundi dahil sa atas ng Panginoon sa pamagitan ng ating minamahal na Apo Konsing. Kailangan po sa paglilingkod sa sarili ko, kailangan po yung kababaan ng loob, kailangan po mayroon kang pagsasabuhay, pagsasagawa sa sarili mo, na naman po yung mga marapat sa kalooban ng Diyos. Kasi yung paglilingkod po, malawak po . Katulad sa atas sa akin, isang manunugtog dito sa banal na gawain. Kaya nga po yung pagsusumakit, pagsusumikap ko sa sarili ko na makalapaglingkod ako sa Kanya ng may pagmamahal, may pag-ibig, sapagkat kung wala po yan, hindi ako mapagpaligkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Talaga pong, kaya minsan po sa sarili ko, kami magkabiyak ng puso pag oras na po ng gampanin, na makapaglingkod kami, naghahabol po kami sa oras. Nakikita niyo naman po lagi na minsan lagi po kaming nalilate dahil po yung atas na mapaglingkuran siya. Talaga pong di mo minsan po maiwasan yung mga gampanin na gusto mong iwasan. Kaya lang po sa bilang gampanin pang lupa, talaga pong sinasabi na iwanan mo, minsan manaka-nakay, talagang tatapusin mo muna. Kaya lang po, inihingi ko po ng tawad sa Ama na pagtibayin pa po kami. Patatagin pa po kami na kasi po, hindi pa po, wala pa akong nagagawa sa paglilingkod ko sa Diyos. Katotohanan po yan. Kulang pa po, kulang. Kulang na kulang pa po. Kayang talagang ang panalangin ko sa Kanya sa tuwina na pagtibayin ako, pagtatagin ako, na habang may lakas ako, habang nabubuhay ako, na pinagkaloob niya ay mapaglingkuran ko siya ng taos sa puso, na walang pag-aalinlangan, sapagkat nandyan po minsan ang pagsubok sa tabi-tabi lang. Yung tukso, nandyan lang sa tabi-tabi lang. Kaya po, sa inyo po lahat, inihiling po namin sa inyo na ipanalangin niyo po kami, mga napag-atasan sa gampanin ng Divine Mercy. Sapagkat po, nandun minsan ng kahinaan, pagdadalisay, habang buhay ka, meron talaga pong pagsubok. Hindi po maiiwasan. Kaya po sa tuwin na iniling ko sa inyo na ipanalangin niyo po kami mga alagad. Kahit sino sa atin, magdalanginan po tayo na matagumpayan natin ang paglilingkod sa Diyos. Yan na po at magandang umaga po sa lahat. Buhay ang Diyos. Salamat po, kapatid. Na talagang yung paglilingkod, kapag nalagyan mo ng pag-ibig, makakatalima ka. Subalit sa bilang tao, talagang mahirap. Kaya para makapaglingkod daw po tayo ng ayon sa kalooban ng Ama, lagi natin siyang titingnan. Yung kabutihan ng Diyos, kung ano yung bawat na ginagawa sa atin sa bawat araw. Ngayon naman po, bibigyan natin pagkakataon isang anghel na magbibigay ng awitin, si Miguel.
ko kung bakit ginagawa mo ito. Oh, parang sa kinabukasan ko upang marating ang makabuli na mundo. Saan ka man kaya makakarating, wala kang dapat kabahala sa akin. Kahit bata pa ako, kaya kong dahatin ang mahal kong landas na tatawilis. Tinitiis ko lungkot at pangangulila at pagkuuwa sa pagmamahal mong inay. Huwag kang mag-alala, gagawin kong tama, gagawin kong lahat, mamahal mong inay. Mahal kong inay, masakit ang paglayo mo. Patid ko kung bakit ginagawa mo ito. O parang sa kinabukasan ko upang marating ang makulay na mundo. Saan man kaya makakarating, wala kang dapat ikabahal sa akin. Kahit bata pa ako, kaya kong dahatin ang mahal kong landas na tatawilis. Tinitiis ko lungkot at pangangulila at pagkauna sa pagmamahal mong inay. Huwag kang mag-alala, gagawin kong tama, gagawin kong lahat, mamahal mong inay. Huwag kang mag-alala, gagawin kong tama, gagawin kong lahat para nang sa'yong inay. Salamat po. Salamat po. Yun daw po, salamat daw po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakasarap pong pakinggan kahit anghel. Ngayon po yung tinatanong po ng Ama kung sa sarili daw po ba natin meron tayong nararamdaman na parang gusto nating magbahagi. Taas nga po ang kamay ng mga tagasunod at pasyente kung sino po yung may nadarama. Sige po, wag po kayong mahiya. Meron po Yan po ang sinasabi ng Ama na bakit tayo natatakot at nahihiya. Sa mga alagad po, taas nga po kamay ng mga parang yung sarili gustong-gustong tumayo. Meron din po, kaya lang po pinagbibigyan kayo ng pagkakataon
Yamang wala pong maglakas loob sa inyo, baka po bukas meron na. Tinatawagan ko po muna yung isang kapatid na alagad, si kapatid na Opel. We praise and we thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa po ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu ang tawag mo sa akin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakasarap pong pakinggan ang bahaginan ngayong umaga. Galak na galak po ang puso ko sapagkat muli po maghahayag po ako sa inyo sa harapang ito. Paglilingkod po ang tema na ipinagkaloob ng Ama sa ating kapatid na JR. Bilang isang lingkod po, sa isang paglilingkod sa Panginoon, dapat po nating unahin na talikdan ang ating sarili sapagkat hindi po tayo makakasunod sa kalooban ng Ama kung mananahan pa rin po ang sariling pagkatao. Napakabuti po ng Diyos sapagkat nung unang buhay ko po, hindi ko po alam kung paano po ako maglilingkod sa Diyos. Nung una po akong madako sa dakong ito, sa bawat mensahe po ng mahal na Apo Kunching, may tanong po ako sa aking kaisipan na, ang sabi ko, ang mga sinasabi ng mga alagad dito, paano ba yung paglilingkod mula sa Diyos? Bigla pong nagmensahe ang mahal na Apo. Ang sabi niya, hindi lang daw po sa mga alagad ang paglilingkod. Doon pa lamang po sinagot na po ng Ama yung katanungan ko na paano ang maglingkod sa Diyos. Ang sabi po ng mahal na Apo Kunching, hindi lang dito sa dambana pwede kang maglingkod sa Diyos. Noong pong panahon na yon, lagi po ako nagmimithi na sa mahal na Apo ako nagpapabindisyon. Hanggang po sa bawat pagmemensahe po ng mahal na Apo Kunching sa akin na pinagkaloob niya po sa akin na, anak, ipagkakaloob ko sa iyo to, maglingkod ka doon sa pamilya mo. Nung una po, hindi ko po maunawaan yung paglilingkod na yon, na hanggang sa hindi ko po namalaya na sa kalooban po ng Ama, may nagaganap po sa aking mga pamilya na hindi ko po kayang tutulan. Nagkakaroon po sila ng simpleng karamdaman lamang po, subalit sa kalooban po ng Ama, napakabuti po niya sapagkat doon po niya pinasimulan sa akin ang paglilingkod sa Kanya. Galak na galak po ang puso ko sapagkat alam ko po di bilang pagkatao ang gumaganap, kundi sa kalooban po ng Ama, sa bawat paghaplos ko lamang po gumaling po sila. Hanggang po sa umusad po ang maraming taon, taglay ko po iyon, tinamasa ko po ng 2 taon na ginagampanan ko po sa aking mga pamilya, sa kalooban po ng Ama, hindi bilang pagkatao. Nagagalak po ako sapagkat nandun nga po yung hindi ko kayang liripin ang kaganapan na nangyayari sa aking buhay. Na hindi ko po namalaya na isa na pong paglilingkod sa Diyos ang aking ginagampanan. Hanggang po sa maraming pagdalisay, maraming pagsubok sa buhay, na hindi ko po alam kung paano ko po nailagpusan. Hindi ko po alam kung paano po ako makakaganap ng hindi po mananaig ang aking sarili. Sa bawat araw po, dumudulog po ako sa Ama na nawa po, patuloy po niya akong pangunahan, huwag po bilang pagkatao. Lalo na po kapag sinasambit po ng mahal na Apo Kunching na humiling kayo ng 3. Ako po hindi po ako humihiling ng 3, isa lang po ang hinihiling ko. Ang sabi ko, Ama, wala akong maraming hihilingin sa'yo. Ang kahilingan ko lamang po, patuloy mo akong puspusin. Patuloy mo akong pangunahan. Ilang po ang hinihiling ko sa Kanya, hindi po ako humihiling ng material.
Lahat po tayo, kailangan po natin yun. Subalit ako po, sa paglilingkod ko po sa Ama, halos hindi ko na po namamahalan. Halos hindi ko na po naihiling sa Ama yun. Hindi ko nga po maunawaan kung papaano po nagaganap, kung papaano po nangyayari sa aking buhay. Napakasarap pong maglingkod sa Diyos. Yun po yung kagalakan na ibinigay sa akin ng Ama sa bawat paglilingkod ko po dito. Kahapon po, habang hinihintay ko po si Kuya Lando, nandun po ako sa may upuan namin. Nakita ko po yung pamangkin ko kasi po, napakarami pong naging sugat sa katawan, halos kumakalat po. Kaya araw-araw po kumuha po ako ng aksibal. Pinapahid ko po hanggang po sa, nakita ko po yung bata, yung pamangkin ko, sabi ko po sa pamilya ko, sabi ko, halos maluha po ako, sabi ko. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran ko sa dakong iyon. Kaya patuloy po akong nagbabata. Sabi ko po sa inda ko, sabi ko, yan ang kagalakan ko. Bagamat tinatalikdan ko ang mga anak ko, maliliit pa sila. Yan po ang kagalakan ko sapagkat isa kayo sa benepisyo na nagaganap sa inyo na sa pagbabata ko doon, nakakamtan ko yung kagalingan nyo. Nandun naman po yung alam ko po na unawaan nila. Kaya patuloy at patuloy po ako nagbabata na sa paglilingkod po natin sa Diyos, hindi po pwedeng kasama ang pagkatao. Kailangan po nating talikdan ang bawat isa sa atin sapagkat hindi po natin lubos mararamdaman ang paglingap ng Diyos kapag nandun po yung pagkatao natin. Kaya ako po sa bawat pagtupad ko po sa kalooban ng Ama, hindi man po maunawaan ng marami. Ang sabi nga po ng mahal na Apo, nagpa-bless po ako nung Lunes, sabi po niya, anak, mapalad ka. Huwag mong tingnan ang kapwa mo, naglilingkod, mga taong nakapaligid sa iyo. Patuloy kang tumupad, hindi kita pababayaan. Napakasarap pong pakinggan, lalo na po kapag sa isang kinalugdan ng Ama, maririnig mo yung ganong pangungusap. Kaya sa bawat araw po ng paglilingkod ko sa dakong ito, yun po ang nagiging sandata, yun ang nagiging lakas ko po, kaya po nakakalaban po ako sa hamon ng buhay. Yung po nagiging tibay. Kaya po sa ating lahat, napakapalad po natin kung sa bawat pagtupad po natin, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kung hindi po taglay ang pagkatao, kundi po taglay natin kung ano yung mula sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Katotohanan po yung tinuran mo na sapagkat ang Espiritu nga ay isa. Yung pong hiling niya na kapag ka sinabi ng mahal na Apo, humiling ka ng 3, baging sa aking sarili, yun po ang hinihiling ko. Yung huwag mawala yung banal na Espiritu sa akin. Sapagkat ang katotohanan po, kapag ang banal na Espiritu nasa iyo, lahat nasa iyo na. Ibibigay niya lahat sapagkat yung kailangan nating pang material, siya ang magbibigay. Siya ang nakababatid nung kung ano yung kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya purihin at dakilain natin sa tuwin ng Ama. At marami pang gustong magbahagi pa. Kaya gusto ko pong tawagin yung kapatid natin upang alahin tayo ng awitin. Basta't maglingkod ka lamang. Ayon sa awitin, kung maglingkod ka lamang. Si kapatid Namir na po. Kaya mang wala pa po sapagkat
Hindi po niya alam na tatawagin siya ngayon kasi nga po, kami nga po, hindi man po kami nag-uusap sa bahay, kami magkakapatid pagdating sa gawain. Iba po yung pambahay, iba po yung panggawain sapagkat hindi ka pwedeng diktahan ninuman kapag ang ama ang nag-aata sa iyo. Kaya palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. At patawad po, Ama, kung bagamat patawad po. Muli po ay mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Napakaganda po ng tema ng kapatid, paglilingkod. Ano po? Marahil hindi na po ako magbabahagi kasi kanina po ako nagjo-joyful. Nung napaihi po ang tatay, nagbahagi na po ako. Kaya po ngayon, basta't, sabi nga ni Mami, basta't maglingkod ka lamang. Kundi ngayon ang panahon na nararamdaman mo, kailangan gawin mong maging oras na para maglingkod ka. Amen po ba? Narinig ko po, nagbabahagi yung kabiyak ng puso ko. May narinig po akong yung pag-aalinlangan. Wag na nga daw pong mag-aalinlangan. At ang kapatid na Opel. Kaya po, at ito rin pong awiting ito ay napipinto ito ng kapatid nating facilitator na kung paano sa iyong paglilingkod o marahil sa aking paglilingkod, oras na para ibigay ko na yung katotohanan ng pagtanggap sa Diyos upang siya'y paglingkuran na kung paano nga ako'y hinanap niya at pinagtiyagaan niyang baguhin ang aking katauhan. Kaya sa bawat araw ay minamarapat kong maging oras, tamang oras na upang siya'y paglingkuran ng buong katapatan nang walang pag-iimbot, walang pag-aatubili, buong katapatan at walang pag-aalinlangan. Kaya po muli, galak po sa puso ng kapatid na guro na siya'y aking makaagapay sa awiting ito. Okay, narinig ko po kasi yung kanta. Gustong-gusto ko po kasi ito, kaya dali-dali ako nagtatakbo. Sige po, para po sa inyo lahat. May bulong, tingin mo, ihip ng ating panahon. May sigaw, tingin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na maagpasya kung saan kayo pupunta. Oras na mag-iba kayo ng landas. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Kung daan di tiyak at ang ulo'y laging ligaw,
mo, damhin mo ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin niya, damhin niya ang landas ng puso niya. Oras na, mabuo kayo ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Maraming salamat po. Salamat po. Wala na pong more. Yung pong awitin, napakaganda po. Nanonood po sa kalamnan. Ano? Amen po ba? Yung pong mensahe ang napakaganda na laging parang paalala ng Panginoon na yun daw pong takot ng may karamdaman, totoo po sa isip lang. Sapagkat kung isipin po natin na sa bawat araw na nandito ang mahal na Apo, kung paano binibigyan tayo ng lakas, kalakasan ng loob, yun po ang dapat nating gawin. Na kapag iniisip po pala natin na tayo parang nanlalambot, talaga pong ibibigay yung katawan natin. Subalit kung iisipin natin na sinabi ng Ama na tumayo ka, pwede kang tumayo sa oras na yan, sapagkat ang katotohanan po, Espiritu po ang nagsasabi sa atin. Kaya sa tuwin na po, namnamin po natin yung bahagi ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, na yun ang magbibigay sa atin ng lakas, katatagan sa bawat hamon ng buhay, sa bawat may karamdaman po na naririto. Mga kapatid, huwag po nating tinitingnan yung bawat nagsasalita, kundi po yung binabahagi ng banal na Espiritu, sapagkat yun po ang katotohanan. Sasabihin ko po sa inyo, sapagkat ako rin po nakikinig at nakikita ko po yung katotohanan ng binabahagi ng Ama. Tinatawagan ko po ang Mother of the House upang ibigay sa atin kung paano ang paglilingkod sa Kanya. Purihin ka, Ama. Dakilain ka. Parangalan ka sa tuwina. At sa oras na ito ay tanggapin mong lubos ang aming parangal sa iyo at pasasalamat. Na sa dakong ito, ikaw ay nakipagtipan sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay humirang gamit ang kanyang katauhan. At sa dakong ito ay buong katapatan na naway matanggap mo ang aming paglilingkod, na ikaw lamang
ang nakababatid ng katotohanan. Nawa po ang mga anak niyo pong tinawagan niyo po sa araw na ito ay ganap kang madama, maramdaman, makapasok sa kanilang kalooban sa pamamagitan ng Espiritong Banal na siyang tutupad at gaganap upang ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, sa gitnang ito habang nakikinig po ako sa binahagi ng mga kapatid ko, mas lamang po na ang ibinabahagi po ng bawat isa ay karanasan at hindi isang pangaral. Kaya sa dakong ito, kung paano pong inilalahad sa inyo ang bawat katotohanan na nagaganap po sa amin bilang mga alagad, yun po ay isang karanasan ng nagaganap at magaganap pa. Kaya para po sa akin ang paglilingkod, ito po ay isang responsibilidad, isang commitment mo sa Diyos at hindi sa tao. Amen po ba yun? Na napakalaki po ng pagkakaiba. Ang commitment po sa tao ay pwede kang umayaw. Ngunit ang commitment sa Diyos, hindi mo siya pwedeng ayawan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya para po sa akin, kahit sa unang buhay, hindi ko ito inisip. Hindi ko inisip na ako'y maglilingkod. Tama na po sa akin yung maghanap buhay. Yun nga, laman ng isip ko noon, yung mga nagdulot ng sakit ng kalooban ko, pagdating ng panahon, magantihan ko sila. Subalit, nabasa na noon ng Diyos na yun ang laman ng puso ko. Kaya hindi niya pinahintulutan na manahan ako sa gayon. Kaya sa dakong ito, inakay niya ako, binahaginan, nilinisan, at ito po, sa harapan ninyo, pinaglilingkuran po siya. Buhay po ba ang Diyos? Sa unang pag-akay sa dakong ito, at bilang isang hinirang, akala ko noon hindi ganun kaseryoso kung tatanggapin. Sapagkat hindi ka maaaring maglingkod doon sa hindi mo pagganap kilala kung sino yung paglilingkuran mo. Pwede kang magsabing, oo, sige, pwede yon. Ngunit, hindi matatapos doon. Ikaw na umuo at ikaw na may katawan, kailangan sumuri ka. Sino ba talagang paglilingkuran mo? Tao ba o Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung naganap, mga kapatid, na ito po ay katotohanan na sabi ko nga, year 2006 na ako'y maging hinirang sa dakong ito, at nang itinakda po, February 5, 2007, na idinatal sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na kayong mga hinirang ay mananahan na sa dormitoryo at ikaw bilang mother of the house ay titira daw po dito. So, shocking. Amen? Sapagkat hindi ko alam kung paano ako magpapaalam sa aking anak. Nakasalukuyan pa lang na second year college noon na nag-aaral. At hindi ko po alam talaga. Ngunit umuo ako. Opo, ganun lang po. Ngunit paglisan ko po, pagdating po ng Pulong Plaza ng Tulay, ang sabi ko po kay kapatid na Pearl, paano ako titira doon? Paano ako? Wala akong hanap buhay, wala akong ano, paano ka? Nagbabayad ka pa ng sasakyan. Ang daming problema. So, yun ang pumasok sa akin. Paano yung ating piggery? Paano yun? Ganon. Ang daming question. Ngunit, alam niyo po ba? Walang malilihim sa Diyos eh. Pag uwi ko ng tahanan, yun pa rin ang laman ng isip at puso ko kung paano. At pagkabukas, sinagot po ako ng Espiritu. At sa pamamagitan ng mahal na Apo, ibinigay po niya ng assurance na sa kaparaanan po at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ito pong tinuran niya sa akin, anak, huwag mong pag-alinlanganan na ako'y paglingkuran. Sapagkat anuman ang hindi mo makakaya at magagampanan, ako ang tutupad nito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So isang pangako, assurance. Subalit gaano kalaki ang paninindigan mo na gagawin yun sa'yo ng Diyos, samantalang ngayon ka pa lang niya binuksan. Amen? Alam niyo po, para po ako nakipagsugal. Nang papalapit na po na kami dapat lumipat ng February 5, 2007 sa taas. Hindi ko ngayon masabi sa anak ko, naaalis ako. At 3 araw na lang ang hinihintay para ako'y makalipat. Alam na ni kapatid na Pearl, sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Anong mangyayari sa akin doon?
Paano ko sasabihin sa aking anak na Sabado ng gabi lang ako uuwi at pagtapos, isang araw lang kayo magkasama, Lunes uli andito ako? Amen po ba yon? Subalit salamat sa Ama. Inilagay ko po yung sarili na ako'y a-abroad. Hindi ko inisip na nasa tabi lang yung tutunguhan ko, kundi inilagay ko ang sarili na ako'y a-abroad. At kailangang ibigay ko ang sarili ko sapagkat alam ko ang tutunguhan ko, hindi ako mapapasama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Yun ba'y nasuri ng mga tao? Hindi pag dakakara-kara ka, hinirang ka, gusto mo na. Siyempre po, ibibigay mo yung sarili mo, kikilalanin mo kung sino yung pagbibigay mo ng sarili mo. Amen po ba yon? At yun ay naganap. Nang 2 araw na lang, ang sabi ng anak ko, Ma, bakit ka ba nag-impake? Alam niyo po, hindi ko masabi sa anak ko. Ano pong sasabihin ng anak ko? Ma, kung kailan ba naman malapit na akong di ba, pag nag-nursing po, ina-assign po sa ibang mga hospital, siyempre pagluluto mo yan. Dahil wala namang lilingap sa kanya. At nasanay, nakasama ko, ako naglalaban ng damit niya, inaayos ko po yan. Yun lang po. Hindi ko nakitaan ng anak ko na naka-organize siya. Kaya natatakot din ako iwanan siya sapagkat paano siya? Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba? Ito po ang itinuro sa akin ng Ama para sabihin ko sa anak ko, Anak, di ba tayong dalawa lang naman? Lahat ka ako ng kaapihan ay ating naranasan. Sabi kong ganun sa kanya. Subalit eto tayo ngayon, buhay tayo. Gumamit ng tao, si kapatid na Pearl, ang pamilya nila kapatid na Pearl at yung kapatid na Marie. At eto tayo, masarap yung buhay natin. Sabi ko, anak, panahon na para magbalik naman ako sa Diyos. Alam mo, sabi ng anak ko, anong gagawin mo? Aalis ako dito sa atin, doon ako titira sa paligi. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po ang sagot sa akin? Ang lapit-lapit lang naman yun ba? Pwede ka namang pumunta doon sa umaga pagkatapos mo akong ganyan. Alam niyo po, hindi ko siya pinakinggan. Ang sabi ni kapatid na Pearl, magdesisyon ka ng buo at yun ang gawin mo. Sabi ko, paano anak ko? Bahala ko sa kanya. Alam niyo po, pikit mata na inimpake ko ang aking mga gamit. At nung itinakda na kami titira kasama si Nanay Myrna, si Kuya Alan, at ibang mga alagad po, nagkaroon po ng shifting noon. MWF natutupad at TTH natutupad. Kaya bilang mother of the house, sa madaling salita, 2 lang kami ni Cecilia sa taas. So dinala ko ang gamit ko, at totoo po yun. Mahirap makipag-commitment sa Diyos kapag hindi bukal sa puso mo. Amen? So balit, bukal man sa puso mo, aagawin ka pa rin ng kalaban. Amen? At nang dumatal na nga, unang gabi ko po na natulog sa taas. Hindi ako makatulog. Kami lang ni Cecilia. Titinginan lang kami. Hindi nakakapain. Anong gagawin namin sa taas? At pag dumarating yung mga alagad na taga-amin at yung mga kapwa ko kasama, nasasabik ako makita sila. Samantalang 2 lang kami. At nung tinakda po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, na ang ilan sa inyo'y maninirahan din dito. So sabi ko, sumaya ako, magiging marami kami. Amen? Subalit, siguro lumipas pa muna ang 1 buwan nun bago sila po dumami. Subalit kami po ni Cecilia magkasama. Eto na po. Walang alam si Cecil. Andun siya sa loob ng kwarto, ako dito sa labas. Lagi po ako nakatapat doon sa Divine Mercy na kwadrado sa taas. At kinakausap ko po siya ng eye to eye. Na alam ko may espiritu po yung kwadro na yun, hindi ko siya sinasamba. Subalit gusto kong arukin ang puso ko, ano ba itong ginagampanan kong ito? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At tuwing tumitingin ako sa terrace, inaalam ko na andun yung bahay namin. Sa San Roque. Amen? Subalit alam niyo po ba, natatakot ako humakbang pabalik sa tahanan namin sapagkat alam ko na kung ano yung unang araw na pagtitiwala sa akin ng Diyos, na paglingkuran ko siya, ayokong mabawasan yon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ang naging pundasyon. Hanggang dumating na po yung takda na talaga po nagpakilala ang Diyos sa akin, sa katauhan natin mahal na Apo Kunching. Kaya wag niyo pa akong questionin, bakit ako ganito? Sapagkat nagsuri po ako. Nagsuri ako at sinuri ko yung tinanggap ko sa puso ko. Na hindi taong tinanggap ko. Ginamit ang ating mahal na Apo Kunching, ang katotohanan na mula sa Diyos, lahat po ng hiwaga at himala naganap po sa amin sa dormitoryo. At isang araw,
nakaisang linggo na po kami. Ang sabi ni kapatid na Perlaido, kaya mo ba? Sabi ko, kapatid, nagluluto po kami doon wala pang gasol. Kasi kahoy. Sa totoo lang, nahihiya ako pag may nakakakilala sa akin. Aaminin ko sa inyo, tao ako. At hindi ganun kapuspos para sabihin na kayang-kaya ko. Siyempre po, unti-unti ka na mag-withdraw kung anong sino ka sa pagkilala mo sa Diyos. Mga kapatid, sabi ni kapatid na Pearl, alam ko naranasan mga kapatid ko yan. Nakita yan sila guro, naghugas yan sila ng baso. Marami, naka-assign po, nag-umpisa po kami sa talagang ibababa mo yung ego mo, yung pride mo. At nang sabi ni kapatid na Pearl, may isa pong kasama kami na sabi niya, may naghanap po sa kanya at ito yung sinabi niya, andun po ka sa taas, yun po yung yung katulong namin dito, nagluluto po ng pagkain namin, tapos naghuhugas ng mga pinggan, kaldero at lahat. Alam niyo po, bilang tao, masakit sa akin yun. Boy, babang Diyos! Amen po ba yun? So, tukso. Sige po, pag nilayan, tukso po yun. Eto na, ang mismo ang nakarinig po nun si kapatid na Pearl. Kaya ang sabi po niya sa akin, binulong po niya sa akin, Mother, baka pwedeng lahat ng gagamitin mo, isakay mo na lang sa van. May maliit po kaming van. Sa bahay ko na lang gagawin at iuwi ko na lang bukas. Amen po ba yun? So, pride. Alam niyo po, nang dumatal na ang isang linggo na ako'y nasa taas, nagpakilala na siya sa akin. Sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay pinakakain kami ng mensahe na mula sa Diyos, kami ni Cecilia. Sabi ko kay Tita Cecil, bakit ganito nararamdaman ko? Sabi kong ganun. Parang gusto kong umuwi sa amin. Kasi tayong dalawa lang dito Anong gagawin natin? Doon, madali naman ako pumunta dito, may sasakyan naman. Pero, bakit natatakot ako umalis? Sabi kong gano'n sa kanya. Nung gabi po na yon, alam ng Diyos na ako'y gusto ko na umuwi. Pero alam niyo po ba, doon sa kwadro na yon, na aming dinudulugan, sa pamamagitan ng kanya espiritu, naramdaman ko po na habang nakadulog po ako doon, nagliliwanag yung kwadro na yon at ang aking palad ko'y nakahawak doon sa puso ni Divine. Nasabi ko, ipadama mo sa akin na totoo ka. Na ikaw ay naririto talaga para ibigay ko ang sarili ko at hindi ako mag-alinlangan. Alam niyo po ba, naramdaman ko, yung kamay ko po'y gumagalaw na parang tumitibok po yung puso niya. Umiiyak po ako. At nung dumating na ulit sila kapatid ng Pearl, sabi ko sa kanya, hindi na ako alis dito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, may proseso, mga kapatid. Hindi basta umuo ka lang, may proseso. At doon na po, unti-unting, tuloy-tuloy na winidro ni God na kailangan mabihag niyang buong-buong puso ko. Mga kapatid, inabot po ako dito. Kami nila Nanay Myrna, nasabay na po sila Nanay Myrna, sila kapatid na Marie, sila Mami Beth, natutulog po dito. Lahat po ng alagad noon, may shifting po kung anong araw matutulog dito. Subalit yung nakalagay po na ang uwian lang po ay Sabado ng gabi ako, si Tatay Alan, si kapatid na Myrna, yung ibang mga alagad pa po. Basta po may 2 araw na matutulog, so siyempre masaya kami. Alam niyo po, minahal ako ng Diyos sa dakong ito, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, nakita ko lahat ng hiwaga sa kanyang katauhan. Buhay po bang Diyos? Opo, totoo po, totoong-totoo po. Kaya yun po yung dahilan na kung ano ang pagkakilala ko noon hanggang ngayon nakasipi sa puso ko, sapagkat ayokong pag-alinlanganan. At salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan ng paglilingkod sa dakong ito na inatas po niya sa akin, na naging responsibilidad bilang isang mother of the house. Salamat, tinulungan niya akong pahalagahan sapagkat tinanggap ko po ang banal na Espiritu na tutupad nito. Hindi ako bilang tao, kundi ang Espiritu ang tutupad nito. Buhay po ba ang Diyos? At ito po ngayon, sa isang taon, April 5, 2016, 10 taon na po ako. So, halos mag-iisang dekada na. Mga kapatid, mahal ako ng Diyos. Yun po yung masasambit ko. Sa paglilingkod ko sa Kanya, hindi niya ako binigo. Oo, natural lang, bilang tao may mabigo ka sa hinihiling mo. Subalit hindi natapos. Hindi ko tinatapos ang pagmimithi na hindi niya ako bibiguin. Oo, sa palagay na tao nakikita na wala naman siya kahit ano. Subalit hindi ko
binigyan ng puwang sa puso kung wala ako kahit dano. Alam kong meron ako sapagkat kasama ko ang Diyos. At dahil sa paglilingkod po, mararamdaman mo po yan sa sarili mo. Kung ano yung kapalit na ibinibigay sa iyo ng Diyos sa paglilingkod mo. Amen? At kung dumaranas ka man, para bigyan niya ng pahintulot na magdusa o dili kaya ay magkaroon ng mga pagsubok, hindi mo pa rin mararanasan na manghina ka. Sapagkat alam mo, hindi nga ikaw, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran mo yung nakagabay at may habilin po siya. Sulong Satanas, pahintulutan kung bigyan sila ng pagdalisay. Subalit, wag mo silang papatayin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya eto po, hanggang ngayon buhay. Maraming karamdaman na maraming mga pagsubok na dumatal. Lahat ng tinura ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, natupad na lahat. Amen? At ang huli na lang, nasabi ko nga sa aking paglilingkod, naging tinik sa puso ko yung kaganapan sa aking anak na hindi niya pinahintulutang mapasa sa unang pagsusulit. Subalit sa paghihintay ko po, ibinigay din po. At sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, nang blines po niya ang aking anak. At ginanon po sa puso. Ang sabi po ng mahal na Apo, anak, angkinin mo na itong nararamdaman ko ito ay hindi ko naramdaman. Noon, nang ikita'y blines nung una. Subalit ngayon, angkinin mo na ito na ang ibibigay sa ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi biruan. Hindi pwedeng biruan. Amen? At ang kasarapan po sa paglilingkod sa ating Diyos, wala mang magbayad sa'yo. Wala mang magbigay sa'yo na ito yung bayad sa paglilingkod mo sa Diyos. Okay lang. Mas malaking pagbigay ang Diyos ayon sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa ating Panginoon, sa ating Ama, para po sa akin, ang paglilingkod bilang atas ay imihahambing ko sa isang kurso na ito yung gusto ko, kailangan i-master ko para magulak ang Diyos na nagpapaaral sa akin. At sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, hindi pa ako nag-alinlangan sa pag-aatas ng Diyos sa akin. Kaya tumagal po ng ganito at parang kailan lang, magsa10 taon na ako sa 1 taon. Salamat sa Ama sapagkat napakasarap po palang tumupad dahil hindi ikaw bilang tao, kundi ang Espiritong tinanggap mo na totoo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Yun po ang katotohanan na sa paglilingkod, marami kang tatalikuran. Kaya po, muli ito na lang po ang isang araw na pagkakataon para makita natin yung kalooban ng Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Marami pong salamat sa lahat ng nagbahagi. Magsitayo na po ang lahat upang awitin natin ang tinurong